Isa na naman pong kontrobersyal na balita ang gumulantang dito sa crypto community. Si Ginoong Craig Wright, isa po siyang Australianong computer scientist, ay nakatulan ng isang taong pagkakakulong dahil sa kanyang paulit-ulit na pagsisinungaling tungkol sa pagiging si Ginoong Satoshi Nakamoto, ang sinasabing creator ni Bitcoin. Ang hatol na ito ay ibinaba ng High Court sa London at nagpapakita po ng matinding pang-abuso sa sistema ng hustisya gamit ang peking ebidensya at malawakang demanda laban sa mga developers ng Bitcoin. Ang kaso po ni Ginoong Wright ay hindi lamang po tungkol sa kanyang maling pag-aangkin bilang si Satoshi, ngunit pati na rin sa kanyang desperadong taktika upang takutin ang mga tao sa crypto space. Sa kabila po ng kanyang 12 months na sentensya, or 12 buwang sentensya, ito po ay suspendido sa loob ng 2 taon. Ngunit kinakailangan po niyang bayaran ang 145,000 na pounds. At yan po ay sa legal na gastos. Ngayon ay ano ba talaga ang nangyari? At bakit napakahalaga po ang kasong ito dito sa mundo ng cryptocurrency? At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin kung sino nga ba itong si Ginoong Craig Wright. Yan, si Ginoong Craig Wright ay isa po siyang Australian computer scientist na nagsimulang mag-claim noong taong 2016 na siya umano si Ginoong Satoshi Nakamoto, ang anonymous creator ni Bitcoin. Si Ginoong Nakamoto ang nagsimula ng revolusyon sa digital currency noong taong 2009 at sinasabing nagmamay-ari ng humigit kumulang 1 milyong Bitcoin na may halagang bilyong-bilyon sa kasalukuyan. Ngunit ayon po sa korte, ang claim ni Ginoong Wright ay suportado po ng mga clumsy forgeries o peking dokumento at walang anumang matibay na ebidensya. Sa madaling salita ay ginamit niya ang technical na jargon at maling impormasyon upang gawing kapanipaniwala ang kanyang kwento. Ngayon ay ano po ang nag-udyok sa kanyang legal na pagkatalo? Ayan, nagdemanda po si Ginoong Wright ng halos 911 pounds, 911 billion na pound laban sa Block, ang kumpanya ng co-founder ng Twitter na si Jack Dorsey. Ito ay kaugnay ng kanyang claim na siya ang nagmamay-ari ng intellectual property rights ni Bitcoin. Ngunit ayon po kay Justice Mellor, ang hakbang ni Ginoong Wright ay malinaw na nagpapakita ng kawalang galang sa korte kung saan ay paulit-ulit niyang nilabag ang mga utos nito. Bukod dito ay sinabi rin ng hukom na si Ginoong Wright ay isang extremely slippery witness na nag-imbento ng kasinungalingan at gumamit ng peking ebidensya upang suportahan ang kanyang sinasabing pagkakakilanlan bilang si Satoshi Nakamoto. Ayan. Ngayon ay ano po ang naging epekto ng kaso kay Bitcoin at sa mga developers nito? Ang kaso po ni Ginoong Wright ay nagdulot po ng malaking pressure sa mga Bitcoin developers at mga bloggers. Gumamit siya ng legal na sistema upang takutin ang mga taong tumutuligsa sa kanyang mga pahayag. Maraming mga eksperto ang naniniwala na ang kanyang mahakbang ay isang desperate publicity stunt upang mapanatili ang suporta ng kanyang mga tagasunod. Dahil dito ang presyo po ni Bitcoin ay bahagyang bumaba ng mahigit 4% na naging dahilan ng pagkabahala ng ilang investors. Ngunit hindi po nagpatinag ang crypto community. Sa halip, mas lumakas ang paniniwala ng mga tao sa decentralization o kakulangan ng kontrol ng sinuman sa cryptocurrency network. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin ay ang kontrobersyal na kaso na ito ni Ginoong Craig Wright ay nagbibigay po ng mahalagang leksyon. Una ay ipinapakita po nito ang kahalagahan ng due diligence. Ito po yung pagsasaliksik ng mga detalye tungkol sa mga taong gumawa ng malalaking claims o projects na inaasahan nating paglalagyan ng ating pera. Ikalawa ay mahalaga pong maunawaan natin ang prinsipyo ng decentralization. Si Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency ay idinisenyo upang maging independent at hindi po mai-impluwensyahan ito ng kahit sino man. Kaya't ang anumang maling claim tulad ng kay Ginoong Wright ay dapat agad mapansin at labanan.
Panghuli ay ang pagkilos po ng korte laban kay Ginoong Wright ay nagbibigay ito ng kumpiyansa sa crypto community na ang legal na sistema ay handang protektahan ang mga lehitimong participants laban sa mga mapanlinlang na personalidad. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kaso po ni Ginoong Craig Wright ay isang paalala na kahit sa makabago at decentralized na mundo ng cryptocurrency, ang integridad at transparency ay nananatiling pinakamahalaga. Hindi po lahat ng nagsasabing sila ang founder o may control sa isang teknolohiya ay totoo. Mahalaga ang pagtutulungan ng community upang iwasan ang maling impormasyon na maaari pong makasira sa reputasyon ng industriya. Dito po sa Pilipinas, habang dumarami ang mga Pinoy na nahuhumaling sa crypto, dapat po tayong maging maingat at mapanuri. Huwag po nating hayaan ang hype o malaking pangalan ang magdikta ng ating desisyon sa pag-i-invest. Lagi po nating tandaan na ang bawat hakbang sa crypto space ay meron po itong kaakibat na risk at ang tamang impormasyon ang siyang magbibigay daan sa ating tagumpay. At ayan, sa kabuuan, ang nangyari po kay Ginoong Craig Wright ay hindi lamang po usapin ng legalidad, kundi ng katotohanan. Kung nais po nating mapanatili ang tiwala at lakas ng crypto, ayan, ay kailangan po nating siguraduhin na ang mga tao dito ay may responsibilidad at integridad. Kaya mga ka-crypto, huwag po nating kalimutang magsuri at mag-ingat dahil ang ating pera at kinabukasan ang siyang nakataya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.